ang turo tungkol sa diborsyo. Sinabi rin naman kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. O, eto na naman talagang ang gusto ng Panginoon dito talagang isiruin niya yung ang tao'y huwag kang magkasala. Dito, tungkol dito sa diborsyo na ito, dun sa paghihiwalay, bigyan ng kasulatan. Ngayon nagaganap ito, di ba? Merong mga tinatawag tayo yung annulment. Marami yun, yung annulment, yung merong mga kasulatan na nagpapa-annul sila. Merong kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko naman sa inyo, yun ang buwelta kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangalunya, yung nagkaroon ng kasulatan ng paghiwalay, na hindi naman nangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Ba? Yung palang ikaw ay hihingi sa husgado na kayo'y maghiwalay na mag-asawa na hindi naman nangangalunya, yung pala'y mabigat din pala yon. Yung pala'y ibinuli mo, ang lalaking iyo'y nagkasala pala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. Ibig sabihin, kung binigyan mo ng kasulatan na hindi naman nangangalunya, at nagkasala yung lalaki, sapagkat itinulak mo yung asawa na binigyan mo ng kasulatan, nagpunta kayo ng husgado na kayo maghiwalay na dahil meron sinasabi silang loss of interest na o yung wala ng tiwala, yung mga ganon. Ba'y mabigat pala yung Kuya Bert? Ano masasabi niyo dito? Alam mo, Kuya Men, ang tanong natin bakit sinabi ito ng Panginoon sa mga tao. Kasi noon, nagbigay si Moises sa batas sa mga Hudyo. Kapag ang isang babae o isang lalaki ay nagkasala ng pangangalunya, ay dapat siyang maglagda ng kasalatan upang sila'y makapaghiwalay. Pero wala ng karapatan din na ang lalaki o babaeng ito ay mag-asawa. Kapag ito ay nag-asawa, siya'y o sila ay nangangalunya. Dito madiin sinabi ito ng Panginoon. Dahil kung gagawa ka ng paraan na ikaw ay magbibintang na ang asawa mo ay nangalunya at maglalagda ka ng kasulatan na siya'y nangalunya at pagkatapos hindi naman nangalunya at ang babaeng ito ay nag-asawa, ikaw ang nag-udyok sa kanya upang siya'y mangalunya. Gayon din sa lalaki, vice versa yun. So dapat ang gawin natin sa ngayon, sabi mo nga kanina, Kuya Min, nangyayari ito. Marami. Lalo na sa mga sikat ngayon. Turan na natin yung mga iba't ibang mga celebrities. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging doon sa ibang bansa. Kasi doon sa ibang bansa may diborsyo sila. Pero dito mahigpit na sinabi ng Panginoon na hindi dapat magkaroon ng puwang ang diborsyo sa tao. Kung sakali man mangyari yon, hindi dapat na mag-aasawa kahit kanino ang lalaki at babae. Kaya ito ay kinokontra ng ating simbahan. Kaya gano'n na lamang ang higpit ng ating mga kaparian sa pagtutol sa diborsyo. Sa ngayon lamang, ay mayroong nakapending na batas na ipinapasa ang Kongreso, ang diborsyo. No? So,
Meron nga ipinapasa ngayon, Kuya Min, May takda na yung kasal, 10 years na lang, ang kontrata, Aboy, maraming matutuwa dyan. Lalo na yung makamundo. Ang lahat ng iniisip kasi ng mga taong ganito ay puro makamundo. At kapag ikaw ay makamundo, hindi ka maaaring makadiyos. Kung ikaw ay makadiyos, hindi ka mag-iisip ng ganitong mga panukala. Lalo na sa batas. Mundo ang ginagalawan ng mga ganito. Ibigyan mo ng 10 years parang renewal. Ano yan? Business? Naku, ang daming matatalino na ating mga kababayan, lalo na't yung mga namumuno sa ating gobyerno. Pagkatapos ganito ang kanilang iisipin. Mundo talaga po yun, Kaya nga dito madiin sinasabi ng Panginoon, napakatigas ng ating ulo. Marunong pa tayo sa Diyos. Ayaw nating sumunod sa Kanya. Lagi nating linalabag ang kalooban ng Diyos. Kaya nga kung minsan, ang nangyayari sa ating bansa o dito sa mundo, iba na Dahil nga doon sa lihis ang ating kaisipan, sa kaisipan ng Diyos. Kaya tayo nagkakaganito. Pero kung susundin lang natin ng Diyos at pababayaan natin ng Diyos na siyang mamahala sa ating kaisipan at kalooban, walang hindi mapagtatagumpayan. Kaya nga, katulad ng sinabi mo, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino mang mag-asawa sa babaeng iniwalayan ay nangangalo niya. So yung lalaking mag-asawa doon ay nangangalo niya. Huwag niyang sabihin nagpakasal sila sa ibang relihiyon. Huwag niyang sabihin nagpakasal sila sa gobyerno. Kung may batas ang gobyerno ng ganito, sa Diyos walang batas na ganyan. Kung dito sa mundo ay hindi sila nagkakasala, pero sa katanong Diyos, lalo na sa kaharian sa langit, sila ay nagkakasala. Yun.